Good morning! Hay, sa wakas, napalitan na rin ng gulong si Asay. Pero yung unahang gulong lang muna ang binilhan namin dahil okay pa naman yung sa huli. Pero soon, papalitan na rin namin para masigurado. Taga-almusal nga ang ibang mga magagawa dito sa baba. Sarap! Alipin na extra po sila dito ni Master para gawin po itong sofa nila DJ and Melay. Ire-reupholstery po ito, dadagdagan ng tibay. Papalitan ang mga foam. Yung pinakang cover po niya ay gagawin naming leather. Nakita ko na nga po ito sa inyo noong pumunta kami doon sa kanila. Natatawa nga ako dahil kayang-kaya ko siyang buhatin kahit isang kamay lang yung ginagamit ko. Pero okay lang po yan, mareremedyohan natin yan. Aayusin po natin. Team Relaxing Chairs pa ba? Kami ang susi sa mga sofa ninyo. Halos mag-iisang taon pa nga lang daw po sa kanila itong sofa na to. Ang bilis daw pong lumambot ng foam. Halika nga, tingnan nga natin kung bakit mabilis lumubog at mabilis madurog yung foam nito. Okay. Kaya naman pala. Puro scrap po ang ginamit at pinagpatong-patong lang. Ay talaga naman lulubog ka agad. Sandali, medyo nahihirapan kasi ako sa part na to kunin natin. Bukod po sa pinagpatong-patong na po ito, 3 inches thickness lang po ang labas niyan. Isa po kasi ito sa mga nabibiling foam sa pabrika. Na kapag ganito po talaga ang ginamit, ay nako, tubong lugaw talaga yung mga furnitures na gagawa ng ganito. Kaya ako po ito pinapakita sa inyo chillers para po may idea kayo. Hindi po talaga lahat ng pagawaan ay maayos gumawa. Lagi ko naman pong sinasabi sa mga vlog ko na hindi ko naman po kayo lahat mapiplease na sa akin magpagawa. Kaya binibigay ko po sa inyo ang mga technique ng ibang gawaan. At ito naman po yung isang foam na inalis doon sa isang sofa. Ayan, pinagpatong-patong din po na scrap. Alam nyo chillers, never po akong gumamit niyan sa mga sofang pinapagawa nyo sa akin. Ginagamit po namin yan pang siding sa mga sandalan. Yung iba nga po ay mas makakapal pa po yan. Depende rin po kasi sa design. Tulad na lang po ng isang to. Ayan, kung papansin nyo nakapatong yan sa plywood. Na 6 inches thickness po ang kapal niyan. Buo po yan, hindi po yan pinagpatong-patong kahit pabuksan ninyo yung mga sofa ninyo. Katulad na nga lang po ng isang to, kung titingnan nyo parang finish na siya. Pero hindi po, may foam po yan na talagang ipapatong pa natin dyan. At yan, 6 inches thickness po ang kapal. Pero pwede nyo pa rin pong upuan yan kahit wala po yung foam. Kasi may foam din po yan. Bago po namin binabalutan ng leather. Yung kulay blue na yan na foam, yan po ang nilalagay namin sa mga sofa ninyo. Hindi po ako nagpapagawa na may daya. Ang nga po kung mapapansin nyo, yung mga sofang pinapagawa nyo sa akin, mabibigat talaga. Dahil leather pa lang, mabigat na. Papatungan pa ng foam, lalagyan pa ng kahoy, mabigat talaga siya. Hindi katulad ng nabibili nyo sa iba, na isang kamay lang talaga, maaangat mo chillers. Meron nga ditong sofa na halos patapos na, pinalagyan na nga namin ng plastic. Gusto kong i-flex sa inyo to, kaya lang nabalutan na chillers. 6 inches thickness po yan. At marami na po kami ginawang ganitong klaseng sofa. Iba-iba lang po talaga yung kulay. Best seller po kasi sa amin ang tufted, lalo na ang black, gray, and beige. Ito pa nga yung natirang foam na ginamit dyan. Ayan, 6 inches thickness. Yung scrap naman po yan, yan ang minsan ginagamit din namin sa mga nagpapare-upholstery sa amin na kailangan dagdagan po yung foam kasi durug-durug na. Ito naman yung kasama ng isang set na pinakita ko sa inyo kanina. Ang ganda niyan, kumikinang-kinang. With pull out po yan at sa December po ang deliver namin yan. At ito naman po ang isa sa mga nare-upholstery po uli namin, dining chairs na gawa po sa Nara. Napakarami na nga po namin ginawa ng ganito. Nung mapanood nila dito sa channel ko na yung mga lumang mga design ng dining chairs na gawa sa Nara, mahogany, ay nagagawan po ng paraan para po maging modern. Tulad na lang po ng isang to, ayan, ginawa namin tufted. Pumunta po talaga dito sa bahay namin yung mismo nagpapagawa niyan. Shout out po ma, maraming salamat po sa tiwala, malapit na po matapos to. Pero hindi ko nga lang nagustuhan yung outcome kasi ka-brown na Nara yung paa, kaya sabi ko kila madam, gawin na lang namin black yung paa or gray. At kahit marami na po akong video nung mga pinapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung mga sofa ninyo, mga bed frame, kung anong materials ang ginagamit namin, ayan, ipapakita ko ulit sa inyo. Mga king dry na mga kahoy po ang ginagamit namin, yung mga lumang kahoy talaga para mas matibay po. Minin nyo, maraming sa inyo ang pagkasinabing bago yung kahoy, akala nyo yun yung matibay, hindi po. Mas luma, mas maganda. Tulad na lang po sa nakikita ninyo sa ginagawang tong frame. Kaya nga kung may mga bahay po kayo na ginigiba at luma-luma na, i-PM nyo po ako kasi interesado po ako dyan. Sa kahoy lang po ha, wag po sa paa na mukhang luma. Mag-iingat po kayo sa mga binibili ninyo sofa na yung iba po ginagamitan ng coco lumber. Kagaya nga po nitong plywood na to, napakakapal po niyan, 3/4 po yan. At iyan po ang kadalasang ginagamit namin sa mga bed frame. Yung mga parts din po na ginagamitan namin ng mga palutsina kung kinakailangan. Kasi hindi naman po pwede na makakapal na kahoy ang ilalagay natin kapag may mga design. Mag-iingat kayo sa mga nabibili po online na mga
sobrang murang bed frame or headboard. Tulad niyan, headboard lang po yan, pero yung iba hindi naglalagay ng ganyan. Kaya kapakapain nyo lang po, kung bibili kayo sa mall o kung saan man dyan, kapain nyo, pisil-pisilin ninyo ang likod kung talagang may plywood. Hindi yung kung ano-ano agad ang pinipisil ninyo. Magmekos-mekos muna kayo, chillers, ha? Huwag puro kung ano ang pinipisil. Maging sa mga binibili po ninyong sopa, pisil-pisil muna bago bilihin, okay? Kotang-kota na kayo sa akin, chillers, halos alam na po ninyo. Ibigay ko talaga lahat ng idea sa inyo para kahit papano satisfied kayo sa mga supang nabibili ninyo. Sa akin man, sa labas man, or sa online man o kung sa man lupalop ng mundo. Yung mga scrap na ginamit kanina, ayan, marami rin po kaming ganyan, pero sinasiding lang po namin yan. Hindi po namin yan ginagamit sa mga upuan. Solid na foam po talaga ang nilalagay namin sa mga sofa ninyo. Kahit pabulagain ninyo kami dito na pumunta kayo nang wala kayong paalam, makikita po ninyo. Baka kasi isipin ng iba, for the vlog lang kayo sinasabi ganito ganyan. Halika, hinahamon kita. Puntahan mo kami dito nang makita mo on the spot. Kaya ako lang naman minsan sinasabi o ng admin na mag-PPM po kayo 2 days before bago kayo pumunta dito sa amin para andito po kami. Kasi may mga viewers po ako na talaga naman gusto rin po kasi ako makita. Uy! Magpapapicture, kwento-kwentuhan. Doon na po yung mga legit na nanonood po sa akin. Alam na alam po kasi nila ang talata ng libro ng aking buhay nung nag-uumpisa lang po ako sa ganitong klase ng business. At nung wala pa po akong business na ganito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, eto na. Makikita nyo na ang very light na outcome ng natapos nila. May pagganun, diba? Bali, ang kulay po nito ay beige na may combination po na maroon. At nakamatch po yan sa bahay ng may-ari. Shout out kay Mami Melay. At matatapos nga po ito ngayong gabi. Alam nyo ba kapag may nire-reapo story dito, nagigil kaya ako pag pinapanood ko. Lang ko na lang sabihin na ganito yan, ganito dapat ang nilalagay dyan, ganitong cover yan, ganitong foam dapat ang pinapatong dyan. Bali, tapos na pala to, chillers. Ang kulang na lang po dito ay True Pillows free. Bali, may combination po ang True Pillows free niya para hindi naman po sobrang plain. Yung pinakang ibabaw. At i-deliver nga po namin to by Sunday ng hapon or Monday po. Mga magtatanong po pala, ito nga po pala yung ginagamit namin na wipe out para mas maging makinang, mabango at malinis po yung sofa ninyo. Sa mga leather po yung ginagamit. Pwede rin po yan sa mga kahoy. At gabi na nga at naka-ready na si Asay para i-loadan ng mga dadalhin po namin sa deliver namin para bukas sa mga Tarim, Pangasinan. Yung iba nga po mga boys ay tagay-tagay muna at hindi na mawawala sa kanila yan. Yan yung pinakang pang-relax nila bago sila umuwi. Yung iba naman ay ayan, binababa na yung mga sofa na i-deliver namin bukas. Bali, matagal na po namin ginawa yan. Mga nasa 4 to 5 months na rin po namin ginawa yan. Buti na nga lang at leather po yung cover niyan, kaya papalitan lang ulang uli namin ng plastic. Kaya napakalaking tulong talaga sa amin ng ginawa namin DIY na elevator. At sobrang nakaka-inlove talaga ang set na to. Napaka-elegant. Ang daming gustong mag-buy niyan. Dahil nga matagal po itong na-stock, so kailangan namin pabugahan yan para matanggal yung mga alikabok. At pagkatapos, iwaway po namin yan para matanggal yung mga konting mga stain-stain o kung ano mga chururot na mga nakaibabaw dyan. At saka, paplastikan ng maayos. At bangong-bango talaga ako dun sa pinapahid na yun. Pero bawal sa akin yun kasi may allergic rhinitis ako. Minsan talaga yung mga bawal, yan talaga ang masarap eh. Tingnan nyo naman, chillers, itong sopa ha. 4 na tao bumubuhat yan, hirap na hirap pa sila. Samantala yung isang sopa na nire-apostoli kanina, kayang-kaya ko nga, kahit isang kamay lang. Anyways, hindi po ako nagkukulang sa inyo. Sinasabi ko na lahat. Ako may mabibili ka man na sofa, na bulok, bahala ka, kasalanan mo yan. Hindi ka nakikinig kay Chillaxing Cheers eh. At eto naman yung dining table, na tinan nyo naman ilan sila dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sila. Pero hirap na hirap sila. Sapagkat dahil because solid wood po yan na live edge. Di katulad ng ibang nabibili na kusot-kusot lang yung ginamit. At binalutan lang ng Formica. Tahoy pagkakabigkas ko, Formica. Iba pa rin po talaga yung solid wood. Take note ha, solid wood na nga.
4 to 5 inches thickness. May nakikita ako na bigla pang bumibiyak. Yung pa kayang gawa sa kusot. Kaya nga talaga maha-high blood ka kapag bumili ka ng mamahalin na gamit tapos masisira ka agad. Kaya kami talaga chill, ginagawa namin lahat na maging satisfied talaga yung mga clients namin. Dahil hindi lang naman po himpilang ko ang nakasalalay dito, pati ako. Pero hindi ko naman po sinasabi na perfect na ako o perfect yung gawa namin. Pero siguro naman po ramdam po ninyo at lalo na yung mga old clients ko na hindi po namin tinitipid sa materialis yung mga gawa namin. Yun lang naman at magdi-dinner na sila. Ayan, sarap kumain talaga dito sa baba. So, sa mga gusto pong umorder, i-PM nyo lang po ako. Nasa screen po ninyo ang aming contact number. At sa price naman po, ayan, pakibasa na lang. Ito po sa amin, mura pero hindi basura. Subscribe ka na!